At sa puntong ito, Dayan, alamin na muna natin kung ano nga ba yung magiging lagay ng panahon ngayong week. So, makakasama natin si Jessie Basco mula sa Panahon TV Express, mula sa Pag-asa DOST. Jessie, magandang umaga. Good morning po sa inyo at good morning mga boss. Dahil nga po ngayon ay Monday, dapat alam natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Kaya naman ngayong umaga makakasama po natin si Pag-asa weather forecaster Johnny Lois. Good morning, Mr. Lois. Magandang umaga muli, Jessie, at magandang umaga muli, Pilipinas. Mr. Lois, yung kahapon po na binabantayan natin na low pressure area, kamusta na po ba ito? Ano na ba yung mga developments nito at kailan po ba natin inaasahan o posible pa bang makaapekto ito sa bansa natin? Kahapon nga, nagkaroon ng low pressure area dito sa may silangang bahagi ng Mindanao, although nasa labas pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility. At ito po yung nagpaulan dito sa Visayas at Mindanao. Sa ngayon, tinitingnan po natin yung, yung mga data natin at wala na po tayong nakikitang LPA dito sa loob ng PAR or even dito sa labas ng PAR, immediately sa PAR. So isang magandang balita nga po yan mga kababayan dahil wala na pong mga LPA o wala na yung mga binabantayan natin na low pressure area na malapit po sa bansa natin. At Mr. Lois, na umiiral naman po itong hanging habagat o yung southwest monsoon. Ano po ba yung dahilan? Bakit umiiral na naman itong hanging habagat? Wala naman pong LPA o mga weather disturbances sa paligid o malapit po sa bansa natin. At ano-anong areas po ba ang mga naapektuhan nito? Yes, sa ngayon, lumakas nga muli itong habagat dahil po sa dalawang bagyo dito sa may taas po ng Taiwan at dito naman din sa may bandang Hainan province sa China. Ito pong dalawang bagyo na to nagtutulong po to para muling palakasin itong habagat natin at maaaring magpaulan dito sa kandurang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. So, inaasahan po natin na magkakaroon nga ng light to moderate rains dito sa Visayas at Mindanao dahil po dyan sa pinaigting na habagat. At naintindihan na nga po natin kung ano nga ba ang dahilan, bakit umiiral muli ito hanging habagat. Although normal naman po ang pag-iral ng hanging habagat tuwing buwan ng September, pero pag yan po ay pinaigting pa ng mga weather disturbances, posible nga po itong magdulot ng mga mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa mga apektadong areas nito. At Mr. Lois, dahil nga po umiiral naman itong hanging habagat, ibig sabihin po ba ay makakaranas din ng mga malalakas na hangin ang mga baybayin natin? O meron po bang nakataas na gale warning mula sa Pag-asa? Well, lumakas nga ulit itong habagat pero hindi po kasing lakas para mag-issue kami ng gale warning sa alinmang bahagi ng karagatan ng ating bansa. So, sa ngayon, safe pa rin mag-travel sa alinmang pong bahagi ng karagatan. Pero syempre, meron po tayong mga, ilang areas na mararanasan yung katamtaman hanggang sa kung minsan yung mga matataas na pag-alon. So, ingat po ang ating advice doon sa ating mga kababayang mangingisda. Ayan po, importante po lalo na sa mga maritime industry natin at ganoon din po sa mga papalaot. Ngayong araw, mag-monitor po tayo sa lagay ng panahon at syempre, wala naman po gale warning na inilabas ng Pag-asa. So, ibig sabihin, ligtas po ang pumalaot ngayong araw dahil magiging okay naman po ang kondisyon ng ating karagatan. At Mr. Lois, itong mga nakaraang araw nga po ay meron ng naunang bagyo bago pa man matapos ang buwan ng September. At yan nga po ay si Bagyong Karding. Ilang bagyo pa po ba asahan natin ngayong buwan ng September? At ano po ang ipapangalan natin dito? At syempre, idamay na rin po natin dyan, papaano po ba yung magiging track nito? Sino ang unang maapektuhan ng mga ito? Well, inaasahan na lang po natin mga 2 hanggang 3 bagyo para po sa buwan ng September dahil nagkaroon na nga po tayo ng isang bagyo, itong si Bagyong Karding. At kung sakaling may mabuo pa po dito sa may Philippine Area of Responsibility ngayong buwan na to, papangalanan po nating Luis. And usually yung track nitong bagyo ay mataas pa rin, although in some parts ng Luzon, particularly itong Northern Luzon, nagkakaroon na po ng tinatawag nating pag-landfall. So unti-unti na pong bababa yung kanyang tracking yan habang bago po matapos itong taon na to.
Ayan po sa mga kababayan po natin sa may Northern Luzon, posible po na dyan mag-landfall yung inaasahan natin na mga bagyo na pwede nga pumasok sa loob ng PAR natin. No? Yan po ay ngayong buwan ng September. So meron pa po tayong inaasahan na 2 hanggang 3 bagyo. Kaya sa mga kababayan po natin dyan sa extreme Northern Luzon at Northern Luzon, mag-monitor po tayo palagi sa lagay ng panahon. At Mr. Lois, bilang panghuling katanungan na lamang po, magiging magandang panahon po ba nga asahan natin sa mga susunod na oras? Ibahagi niyo po sa amin ang nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast. Magiging maganda po ang lagay ng panahon dito po sa Metro Manila and the rest of Luzon. Wala naman pong weather system na nakaka-apekto dito. Pero dito po sa may Palawan, sa buong Visayas at sa buong Mindanao, asahan po dyan yung light to moderate rain showers at thunderstorms. Dulot nga po ng pinaigting na habagat nitong 2 weather system sa taas. So sa ating mga kababayan dyan, siguro po magdala na lang po tayo ng payong, magsiguro na po tayo dahil inaasahan po natin ang mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar, lalo na po sa dahong hapon na gabi. So yan po mga kababayan, ang dominant weather system po natin ngayon ay itong hanging habagat at yan po ay nagdudulot ng mga mahihina hanggang sa katamtamang pagulan sa ilang areas po ng Visayas at Mindanao, kasama rin po ang Palawan. Pero dito po sa Metro Manila at sa titirang bahagi pa po ng Luzon, generally po fair weather ang mararanasan natin, liban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog na mas madalas po nating maranasan pagsapit ng hapon o gabi. Salamat po Mr. Lois, wag po kayong alas at magbabalik pa ang Panahon TV. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body Jessie Basco na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang umaga. Maraming salamat, Jessie Basco.